yun. Labo na Oo, yun. malabo yun. Labo Masyado yun. nang matagal yun. Malabo eh. I'm Oo. just not seeing how this is gonna work, Labo bro. The yan. subterfuge charot. Uh, It's not sablay siya, bro. Sablay talaga siya. kung may subterfuge, it has to happen next week. No? Kung may subterfuge, hindi pwede yung subterfuge after the midterms. Tapos na laban nun. Sabotage ang mangyari, hindi subter. Di ba, Sir Ron? Mark, please. Okay, Mark, now you see where I'm coming from, Mark, right? Parang hindi eh. No, I don't think it's gonna work. Parang sablay eh. Ano bang tingin ng mga Ilocano? Ay, ang yaman na ito Ha? eh. Sabi Paano? nila, Sabi ni Baste Duterte, pag nanalo sila, siya magiging Secretary of Defense at uubusin niya mga Ilocano. No? Is that bad? wait lang, kalahatan ng generals sa militarya Ilocano. Yayariin siya, wala pang first day, kudeta na yan. Sinabi niya yun, di ba, Mark? Pag nanalo, nakabalik kami sa gobyerno, ako magiging Seryoso Secretary of sinabi National niya? Defense at uubusin ko mga Ilocano. No? Wait, 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 wait. Kaya Ubusin ikaw, na natin kayo bago unahin, dumating Richard. doon. Oh, he said that. He said that. Hmm. Seryoso? Why Ako would he naman, say from my that? vantage point, is that bad? From my vantage point, Mark, ito kasi ang point ko, Mark, di ba? Kung ang argument ni Hanash ni Marcos is para Hindi, sa pero bahay, itanong ko, Richard, hindi ko din medyo iniintindi ko din eh. He looks weak doon for the people in the middle. Doon sa mga nasa also, gitna. that's my point, hindi lang sa Okay. DDS. Di ba, Ronald? I mean, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, I mean, yung middle, okay, Mark, some of them think like you, na ano lang yan, octopus game rin ni Marcos yan. But actually, napansin yung madali ma-convince. Pero parang mahina rin yata eh. Actually, yung mas lumalabas, Mark, is baka But the thing is, mabubuking BBM siya. naman is not running in 2028 eh. He doesn't need to ano eh. Hindi na naman niya ano eh. Basta importante lang get the job done to get the Dutertes out of matuluyan na. Yun naman ang importante eh. What he says now kung ano yung tingin sa kanya ng tao ngayon, 'di ba? Hindi naman siya yung tatakbo eh sa 2028 eh. Pero Sige lang, Mark. Pwede ka na mag-presidential spokes. hindi tsaka yung mga Duterte is kumbaga yun yung threat lang sa kanya to finish his term. Di ba? So, mas importante, yung ginagawa nila sa likod, yung ginagawa nila sa baba. Sige, Mark, di mo narinig, uubusin sila pag bumalik ang mga Duterte. Anong There hindi will mo be hell na-gets to doon? pay. There will be hell Uubusin to pay. sila. That's my point, di ba, Ronald? I mean, if you're There will be BBM, hell to wala ka. pay. Eh, ilan Gaganti bang mga Duterte. ilan bang statement ng mga Duterte si papatayin si ganito, mumurahin si ganito? Puro yung mga Duterte minsan puro sasabihin biglang Mark, Mark, hyperbole, biglang Mark, sasabihin, biglang joke, biglang They killed papatulan pa ba yan? 35,000. Mark, wag mo kalimutan, they killed 35,000 people. Hmm. No? Mas marami pa sa pinatay sa Gaza. No? Ganito lang, Mark. Kaya, Pag bumalik si Sarah, ganito na lang, Oh. pag bumalik si Sarah, kasama ko na si Ronald sa Paris, good luck na lang sa'yo dyan sa Mag-enjoy ka. Punta kang Davao. Go lang. Sige lang. Enjoy mo lang. ngayon pa lang may mga threats na eh. Ngayon pa lang, Na. meron mga threats na. Yun ang problema, Mark. Dahil meron silang reputation at hindi lang siya propaganda. They do this, no? Extrajudicially. No? They're capable of that. Paano namatay yung mayor sa Batangas? Assassination yun, di ba? No? Paano namatay yung mga nasa loob mismo ng kulungan? Paano namatay yung mga adik na yung barel na ginamit ay lumilipat sa ibang lugar in the same day? So, Yan yung laman ng they're capable of that, impunity. They're capable of that. Kaya dapat kabahan yung Marcoses. No? Lalo na, ang tingin ng Duterte, talagang binarumbado sila. Ang tingin ng mga Duterte, sila nagpanalo kay BBM, tapos ganyan ang trato sa kanya. Malalim yan. Kung makita mo yung mata ni Sara, pag galit na galit, she's scary. No? Sabi nga ng isang intelligence officer, she's scary. No? Hindi yan hindi yan threat. Lalo, tingin ko, mas nakakatakot si Sara kaysa kay Digong. Pag nagalit. Kasi wala nang irony, wala nang... Digong calculated, si Sara parang emotional eh. Kung anong maisipan, kung anong eh. Namumugot na ulo. No? At kung
kung mabasa mo yung testimony ni Las Cañas at saka ni Matobato, nagpapapatay si Sara when she was mayor. No? Ibig sabihin, hindi siya kasing bait ni Richard. No? Hindi siya kasing bait ni Richard. Talagang si Richard, shadow boxing lang sa Global City. No? Yun na yung extent na kanyang violence. No? Kaya nga, for me, Richard, importante yung kung ano man yung pinagmimitingan nila this week, kung ano man yung mga plano nila na lahat ng legal means, lahat ng very critical eh. Yun na nga yung karakter ng mga Duterte. I think yung mga sinasabi niya sa media o paano niya that's the least of the yung gagawin eh. Yung gagawin ng NBI, yung gagawin ng mga police, gagawin ng yun ang mas importante for me. Yung sinasabi, pwedeng babago-bago yan eh. Pwedeng next week iba na naman yung niya. Pwedeng ngayon kung tingin niya sa akin week, basta gagawin ko to. So yun naman yung sa akin. Basta pag naging senador ka tapos si Sara yung president, bahala ka dyan, i-delete mo lahat ng pictures. Lahat ng pictures natin. Trillanes. Sir Ronald, may tanong lang ako. No, wait, Ronald. Yung kay Baste. Kalimutan, kaibigan ni Mark si Banatbay, ha? Yun eh. O nga, sa bagay, mayroon kang rope eh. May rope. Bakit kaibigan din natin? Sir Ronald, dun sa sinabi ni Baste, clarification ko lang. Pag yung Ilocano nag-asawa ng Bisaya, hindi ba okay? Hindi safe? Ano eh? Hindi safe. Utututsi niya, ganun? Rwanda style? Yes. Oh, wow. So Mark, at the minimum, pupukutin yung braso. ISIS. Sir Ronald, may katabi ka dyan, bakanteng apartment dyan in Paris. Meron. Pantay rito, safe tayo. Safe tayo dito. But seriously, di ba, yun yung line. Pero sa Vatican ako pupunta eh. Hindi mo nakikita yung halo sa ulo ko. Oo nga eh, nakita. Pang Vatican yan eh. No? Paano kahit ang CIA may hirapan eh. Pasukin ng Vatican. Oo. No? So I'll be safe there. No? Saint Ronald na. Sir Ronald, matrix ka na naman yan. Saint Ronald. Safe Ronald. Mark, mag-hologram na lang kami ni Ronald sa mga studio interviews natin. Hologram na lang. Di ba si Mélenchon, yung opposition leader, gumamit ng hologram ng opposition. So, gawin natin yan. Now, Mark... si Modi, gano'n ang campaign ni Modi sa India. Oh, yeah, exactly. Hologram. Meron siyang hologram. Lalo ikaw, Ronald, pag hologram talaga yung 1% ay they will come for you talaga kahit saan lumilitaw yung hologram. Dahil yung hologram ko, may buhok ako eh. In-edit pala, may AI. In-edit, no? Gusto ko medyo kahawig ko si Brad Pitt. Yun. Brad. Basta wag lang George Clooney. Sir Mark, sige, palitan natin topic kasi medyo nagko-comment yung mga DDS, uy, takot na kayo, parang okay, whatever. Anyway, Sir Mark, napuntahan mo yung EDSA Revolution nila kanina. May drone footage ba tayo? Mark, may nakita ba tayo sa TikTok ng drone footage? Nag-post si Tatay Harry sa kanyang sariling nasa 5,000 daw. Yung doon kanina. Nakita ko yung video niya, I think mga 500 siguro at the most o mga nasa ganun siguro. Kasi iba-ibang dapat nga pumunta na ako malapit na pala ako. Dapat pumunta na ako. Nakita ko, Mark, yung video. Nakita ko yung video, pinahan yung video eh. At most, it's 200. At most. Ano siya, AI generated? Kaya na ba? Being an expert on the rallies. No? Hindi siya ganun kalaki. No? Gusto ko din pag-usapan yan, Richard Yung tama ba yung desisyon ng DDS of using the term people power? Does it help their cause? Kumbaga, nila na anong objective nila doon? What are they trying to do? And ang tanong ko lang, yung mga nagpi-people power, what do they think of the first people power? Okay na ba sila kay Ninoy? Okay na ba? Yun ang hindi ko magets yung sa strategy ng TDS na yan Na they're trying to the image of yung mga people power nung 1986 at ngayon. Hindi ko magets Effective ba yan? May nabobola ba sila? Diba sabi nga ni Sara,
Ronald, Diba sabi Ronald, nga wait, ni wait, wait, Sarah wait, wait, Mark? wait, 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 wait. Ako yung tinatanong, pero ikaw rin ang Ay, tatanungin ko. ikaw ba? No, no, Akala ko Sir ikaw Ronald, yung Sir Ronald, wait, PLR. wait, 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 wait. Actually, ikaw pa rin tanong. Let me answer Mark by asking you a question. Is this kapalmoks or is this gusto rin nila makuha yung mga never Marcos na dilaw or opposition on their side? Oh, yan. Nasagot na kita, Mark, in a way. Tapos tinanong Oo. si Ronald. Oh, Sir Ronald, anong sagot mo doon? Di ba sabi ni ex-human rights lawyer, wala lang dilaw, wala lang pula, no? Lahat tayo ay para sa bayan, no? Sabi niya ganyan. Ikalawa, sabi ni Sarah, yung pamilya ng Marcos, pinatay nga si Ninoy. Di ba? Sabi niya, ang pumatay kay Ninoy ay yung pamilyang Marcos. So, sinabi niya yan this week, ha? So, ibig sabihin, may ganung part ng narrative nila na lahat mag-unite against the Marcoses, no? At wag kalimutan na yung Marcoses ang pumatay sa hero, sa idol ng mga dilaw. So, pwede may ganung laro, no? Ikaw, Mark, anong basa mo dun sa issue na yan? Ikaw, honestly. Like, nakikita mo ba nagre-resonate yan? Or yung sa tingin mo, dapat si Bam Aquino magsalita na please wag niyong gamitin yung legacy ng, pamilya namin, or bababuyin niyo dahil sa politika niyo. Do you think they should speak out, Mark? Yung mga Aquinos? Si Chris, Tingin ko, oo. Kaso medyo bias ako, syempre. Hindi ko kasi alam what they feel about the Marcos. Syempre, sa kanila, may nagsalita daw si Bam eh. Ano sabi ni Bam? May ano ba sinabi ni Bam? Yun nga, may nagko-comment dito, nagsalita na daw si Bam. Sige, double check natin ha. May ang daw si Bam. tingin ko, Mark, Richard, si Bam at saka si Kiko won't antagonize both groups. The Dutertes and the Marcoses. Dahil nga, sila ay labas ng 12. Naghahabol sila sa... Si Kiko, di ba? Pasok si Kiko. Nila, these are voting blocks. These are voting blocks bigger than their own pink voting block. Kaya hindi nila i-antagonize yan. Even the Dutertes. Kaya tingnan mo, tahimik si Kiko, tahimik si Bam. Dahil ganun yung kanila eh. It's a pragmatic consideration to get votes. Pero actually statement si Bam Aquino, ikaw na naman sa Ronaldo. Ito, refrain from using Ninoy's, nag-comment, in fairness naman, nag-comment si Bam Aquino. So yung sinasabi ko, ito sa mga nakalipas na araw, ilang beses natin narinig ang pangalan ni Ninoy Aquino dahil sa mga bangayan sa politika. Ang masasabi ko, huwag idamay ang pangalan ni Ninoy Aquino sa mga away politika ngayon. Oh, may pinost pala siya, Sir Ronald, ikaw na. Pinost na yun. Yes, pero very very safe yung kanyang statement. Wala siyang binanatan, no? Pagkita mo. Sa bagay, it's a generic, medyo calibrated, di ba? Parang ganyan eh, no? Nominal compliance. No? Pero in fairness, ako at least alam mo naman yung panawagan ko kay Senator Bam na he should be more active in defending yung legacy ni Ninoy and ni Cory and siya yung inaasahan ng pamilya eh. Habang walang ibang nag-aano pa na at least parang get Ninoy's name out of your mouth. Parang ganun eh, parang Will Smith na 'di ba? Will Smith na wag niyo idamay sa politika niyo si Ninoy. Na safe, nasa gitna, pero at least klaro. And it could be a rallying call for the yellow for the yellow group na sige, hindi kami kakampi, hindi kami Marcos, hindi kami Duterte, pero please lang, wag niyong gamitin yung pangalan ni Ninoy. Kasi kayong nasa inyong dalawang grupo, kayo yung bumababoy dun sa pangalan ni Ninoy. Tapos pag kailangan nyo na, gagamitin nyo na. So, yun ang iniisip ko din is just an opportunity for the yellow to change the narrative of Ninoy for the DDS. Yun ang isang curious ako eh. Good point. DDS ka, okay ka na ba kay Ninoy? O hindi ka pa rin okay kay Ninoy? So hindi ka okay kay Ninoy pero you are using people power. So yun ang diba ikaw rin nagsabi parati na yung mga ibang ka-DDS na kaibigan natin, they just say things that work for them. Walang walang... Pero ayaw talaga nila kay Ninoy kunyari lang talagang talagang sila yung nambaboy, sila yung sila yung naninira So ngayon ba, has that changed now? Kasi kung hindi, di ba? What's the point of courting yellow kung ang majority ng mga supporters nyo,
pangit pa rin yung tingin kay Ninoy. And masama pa rin yung sasabihin kay Ninoy. So yun I naman yung think ang spin iniisip nila, ko. Mark, is parang it's not Ninoy, it's Cory and Noy Noy. Parang ganun eh. Minsan sineseparate nila kasi Ninoy naman was never in power, so we really don't. I'm sure meron silang Yan, mga ang daming mga ano eh. Ang daming mga conspiracy theories kay yung komunista Ninoy eh. siya, yung sa Oo, yung Sabah, ganun, NPA sa and all bagay. that, and yung mga Jabida, Malaysia and all that. So, yung sa kanila Jabida. din galing yun eh. So, is this an opportunity for the Yellow na to change nga yung naratibo sa DDS? O ano, gusto nyo kami nga, ano ba tingin nyo kay Ninoy? Di ba? Maganda matanong na ganun eh. Kayong mga DDS kayo, ano ba tingin nyo kay Ninoy? Baka Ginagamit nyo yung salita na associated with Ninoy. Baka magalit sila ng gusto, Mark, kung sakaling may mag-file ng impeachment na Yellow next week. Hindi, wala akong sinasabi, ha? Ronald, wala akong narinig, ha? Yellow ba? I'm not saying anything. Baka magulat lang kung sakali. Define yellow, sir. Define yellow. Hypothetical yan, ha? Kung sakaling may mag-file na clearly yellow. No, hindi katulad ni Juan, hindi katulad ni Richard na malasadong pula, malasadong dilaw, malasadong pink, no, hindi ganoon. Alay mo, biglang may mag-file na clearly yellow. Baka lang. Dahil baka sa Pilipinas, anything is possible, ha? Nako, malaking clue yun, ha? Oo, eto si Richard, ayaw ma-surprise, eh. No, ayaw niya ma-surprise, no? Kaya walang narinig yun, ha? Oo, the telenovela. Ikaw naman nagsistriptease ka, Ronald. Yung telenovela sa Pilipinas ay minsan nakakagulat, di ba? Tomorrow mag-attend ako ng may event sa Bantayog eh. Yung with Atom. Na-interview ko the other day yung president ng Atom ngayon, si Sir Volt Bohol. So, kumaga bagong leadership, fresh blood dyan sa Atom. So it would be interesting to hear from them kung anong nila eh. Kung anong opinion nila eh. Kasi parang yellow talaga, di ba? Parang hindi na yellow yung Atom ngayon eh. Parang may iba na nag-take over. Parang Ayan ka na naman, Ronald. Alam mo, Sir Ronald, dapat mas maraming galit sa'yo kaysa sa akin. Kung i-deconstruct mo yung leadership, parang makikita mo kung sino ba talaga yung nag-take over ng Atom. No? Ako naman hindi ako malisyoso. Ako lang naman, tinitingnan ko lang yung mga reasons behind. No? Dahil things are not always what they appear. No? Sir Ronald. Sir Ronald, buti nga wala kang Twitter, no? Siguro ang daming galit sa'yo. Kung bawat sinabi mo isang tweet, ang daming comments na galit eh. Kaya ang daming galit sa akin kasi tinitweet ko yung mga sinabi ko. Sir Mark, sa tingin mo, what should the progressive pink do now? Popcorn lang sila? Or hope for the best? Or just hope na hindi magkagulo and then just wait to defeat them? Yan ang number one siguro na message ko for tonight. Sa mga kababayan natin na pink o yellow, don't sit at the sidelines. Tumama na sila kasi suportahan nila, lalo na yung mga kasama nila, nakasama dito sa laban. Senator Risa, Mayor Trillanes, lahat ng mga kasama dito sa laban, suportahan na. Kasi anong laban to? Yung EDSA? Anong laban to? Against the Dutertes, the whole machinery, Pogo, lahat ng iniimbestigan ng Quadcom, lahat ng yun. Drugs, EJK, China. As a whole, suportahan nila kay Leila, kay ano. Now it's not the time to kumbaga naku, madami din magagalit sa akin kung sabihin kong parang wag mag-alaleni na kaka-recover lang namin ni Trillanes. Lenny has a role to do, okay? Lenny has a role to do in Naga. Let her do her role. Let yung angat buhay and all that, she's doing a good job. Okay na 'yon. Pero kailangan sila nung mga lumalaban ngayon. Kasi malakas din yung kalaban, lalo na sa social media. Yun lang naman ang pinag-uusapan natin eh. Hindi naman, no one is asking them naman na parang mag-people power na parang ginagawa ng DDS dito. Sa social media man lang. Kasi inuulan si Senator Risa, si Trillanes, lahat ng mga lumalaban,
Lahat ng mga, kahit yung mga nasa Quadcom and nasa ano, di ba? Although hindi nila kakampi yun or hindi kasama yun, pero get involved. Kasi mas mahihirapan kapag nanalo yung kabilang side, di ba? Ngayon mabait sila Ronald, sa wag tayo pink, magsalita. Si mabait Mark sila, lang. Sige lang, Mark. mabait sila sa yellow. Ngayon mabait sila kasi hindi yun yung kaaway. Pero kakalimutan na lang yung last 6 years, di ba? And uh, kumaga ideologically napakalayo pa din when they start doing it all over again, 'di ba? Siyempre magrereklamo din yung ano. Ang layo ng trato Sa akin ito lang ang layo ng trato. Ngayon may disagreements sa pink side, yellow side with the Marcoses. Pero wala ka namang makikitang harassment na makikita sa yellow at pinks when they voice out against the Marcoses. Kumpara doon sa panahon ng mga Duterte. Malayo. So sa akin lang, do not sit at the sidelines, get involved, makialam, and yun. BBM. Mabigat yung laban, lalo BBM. na yung mga BBM. Ronald, go na tayo. BBM. Ang ako lang naman, Big R, no? We have to be prepared to be surprised next week. Parang ayoko ng gano'n. Sir Ronald, may alam si St. Ronald. At yung mga kaya nga nasa Paris At yung mga dilaw naman at saka yung pink like Senator Risa, nasa forefront naman sila ng labanan Katulad nila Paeng, no, nasa forefront. On different fronts hindi lamang sa usapin ng domestic politics, kundi pati sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, marami mga lalo na ngayon, si Kong Percy ay congressman na. Ayun, tingin ko, nasa frontline naman sila. Tapos yung mga iba na mga rogue elements, no? Yun ay under the radar ay meron namang ginagawa, no? Yung mga rogue elements. Hindi ko alam kung sino yung mga yan Yung mga rogue elements na yan, ng mga dilaw at saka pink, no? Kaya kasama sila sa mga nangyayari, no? Hindi ko lang ma-specify kung saan sila kasama. No? Tapos itago natin sa pangalan na sa Ronald. Itago natin sa pangalan na kaya French mo na lang yung French. Habang binabanatan nila Richard ang mga dilaw at saka pink, no? May mga ginagawa yan. Millions and millions. Kaya baka mismo kay Lenny masurpresa kayo next week. Alam mo sa Ronald, walang nangyari. Nag-unfriend na kita. Kay St. Ronald. Ito pa. Meron pa ako isa. Ako kasi Mark, Heraclitus ako no? You cannot step on the same river twice. No? You cannot step on the same. Lagi maraming pagbabago, maraming changes. No? Meron pa ako isang dadagdag, Richard. Si Ronald Llama. Meron pa ako isang dadagdag na incentive for pink. Kasi if you take Sara out of the equation now, 2028 will be a wide open race. Yun Kasi if things go the way they are going now at walang nagbago at hindi nagtagumpay ang Marcos administration na we will leave. It will be tulpo Sara. Sara talaga. Yun. Pero Sara, open na yung field. Exactly. Pag merong kaya may interest talaga sila may interest sila to make sure na wala nang Sara sa 2028 para may chance si Lenny or whoever or Risa. Wide open yung race. Kung hindi, if Sara is not kung hindi magtagumpay yung mga Marcos na ginagawa ngayon, it would be Rafi Sara at everyone yung tatakbo na pang third, pang apat, pang lima will only take votes from Rafi. Will only help Sara win the presidency. So yun ang additional kung gusto mo ng pampatamis ng pot, an additional incentive for pinks na makialam. Yun. This is also about 2028 to make it a wide open race. So yun Tama yun, Mark. If the Duterte survive the midterm, they get momentum. Ibig sabihin, lahat binato mo na sa kanila, even the kitchen sink, and yet they survive. Iba yung kanilang magiging momentum, And the Marcoses will become quickly lame ducks. Buti nga lame duck lang lame kuting. Millions and millions. Ito Mark, para ma-stress ka ng konti.
Hindi ka naman sa Manila ngayon, no? Kamusta ang Manila? Ang dami mga conspiracy theories ngayon. Bati si Isko, inatak-atak na. Tapos yung isang vlogger na mukhang callboy, parang tinutulungan niya yung kabila. Tapos, ano Sino yung to? mamaya i-message ko na. Parang magro-Ronald Llamas din ako. Si Sander Ford. Ay, sorry. Ano pangalan nung isa? Si SV. Yan. Kamusta yung ano? Kamusta yung race, bro? Kamusta yung race ni SV versus Isko versus ano? Mukhang mainit-init. Kasi si Isko daw, DDS daw, Mark, di ba? Sabi mo, Ronald. Parang akala DDS si Isko, di ba? Merong ganong lumalabas. Hindi kasi Hmm. kasi yung senatorial na mga lumalapit sa Manila. Marami kasing humihingi Wait, ng Mark, bakit umiba yung endorsement kay angle Isko. mo? Bakit umiba Ano yung yan? angle mo? Ba't iniba Hindi, mo yung... papunta ako dyan. I-explain ko nga kung bakit ganyang ano eh. Kasi yung mga senatorial na nadadala sa Maynila na nakakasama ni Isko noong mga nakaraang araw. Chavit, Marcoleta, Aimee. So yun yung mga madalas sa Maynila. Pero ano naman kasi, sinasabi ko naman sa when you're mayor to everyone. DDS, admin, pink, lahat yan. Siyempre, nasasakupan mo yan. Entertain mo naman. And syempre, pag mayor ka, gusto ko, kumbaga addition eh. Syempre, lahat ng makukuha mo. Plus, siguro yung mga kalaban ng mga congressman na nasa kabilang side ay nandyan sa Quadcom. Congress ngayon nakalaban ng Quadcom. Quadcom. Oo, saka sa good governance si Kong Joel, yan ang talagang ano eh, medyo mainit ngayon yung laban sa Manila eh. So kaya siguro nasasabihan ganun, Prasimo ka pa, isa sa konsehal doon sa Manila. So pero the other week naman kasama din ni Isko si BBM, picture sila. So ano naman, pero syempre, you need every advantage you can para